Tinanan ko ang asawa ko pero sinulot ng kumpare ko. Magandang araw sa mga tagapakinig ng programang ito. Dumaan lang ito sa newsfeed ko at out of curiosity ay pinakinggan ko ang isa sa mga naipublish mo man. Gusto ko yung mga kwentong naipost mo. Honestly, pinakinggan ko lahat and out of the blue ay sinusulat ko na ang nakaranasan ko sa buhay may asawa. Ako nga pala si Anton, nickname ko lang yun. 45 years old at ganyan. Di ko nababanggitin ang tunay na identity ko para kahit pa na ay may privacy ako. 27 ako nung nagkaroon ako ng nobya. Lloyd ang pangalan. 19 pa lang siya nung naging kami. Naging gentleman ako dahil sa kadahilan ng mas matanda ko sa kanya at nire-respeto siya bilang babae. Naging kami ng 4 na taon. Hinintay ko siya makapagtapos ng pag-aaral dahil yun ang naging usapan namin ng mga magulang niya. Tumulong din ako sa mga gastusin niya sa kanyang pag-aaral. Hindi naman naging issue sa akin yun dahil mahal ko siya at magiging asawa ko naman siya later on. Masaya ang naging takbo ng pagiging boyfriend-girlfriend namin. May mga misunderstandings din, pero nalalampasan naman namin at normal naman yun sa isang relasyon. Botong-boto sa akin ang mga magulang niya at yun ang pinakawakan ko para pakasalan si Lloyda. Hindi sa pagmamayabang pero maluwang aming sakahan at napaghandaan ko na din ang gastusin sa magiging kasal namin. Well-planned na ang lahat, kasal na lang ang kulang. Dumating ang araw ng graduation niya. Masaya ang lahat lalo na ako dahil alam ko ang papalapit na sa katotohanan. Pero taliwas pala yung akala ko sa nakikita ko. After ng graduation niya, nagpaalam siyang may pagkita sa mga kaibigan niya at nagkaroon ng konting celebration sa kanilang pagtatapos. Pumayag ako. Umabot ng 10 oras ng gabi ang kanilang kasiyahan kaya naisipan kong sunduin siya sa venue. Pero nagulat ako sa nadatnan ko. May kani-kaniya silang partner habang nagsasayawan at nagtatawanan at ang masakit pa, kitang-kita ko ang paglambitin ng GF ko sa leeg ng kaparehan niya habang magkasugpong ang mga labi nila. Di ko napigilan ang sarili ko at dali-dali kong hinablot ang GF ko at sinuntok ang lalaking kahalikan niya. Gulat na gulat din ang GF ko noon. Sa galit ko ay kinaladkad ko palabas ang GF ko at nagdesisyong imbes na iuwi siya ay sa bahay nila ay dinala ko sa isang bayan. At doon ko sinagawa ang bagay na dapat sa araw ng honeymoon gagawin. Hindi ko gunustong mapaaga na mangyari yung bagay na yun, dala lang yan ang galit ko sa nakita ko. Isang buwan ko siya nilaya sa mga magulang niya at sinigurado ko na mabubundis ko siya bago ko siya iuwi sa magulang niya. Bilang pagpapaiksi sa kwento, tinakasalan ko si Lloyda. Ngayon sabi ko maayos ang naging pagsasama namin dahil naging masunurin siyang may bahay. Nagkaroon kami ng isang anak, 2 taon na din ang anak namin noon. Napapadalas din ang pagbababad ng asawa ko sa social media. Madalas din siyang lumabas para dumayo sa mga kaibigan niya. Pinagbibigyan ko na lang siya para hindi siya mabore sa loob ng bahay. Binibigay ko pa rin yan para magkaroon din siya ng pahinga. Isang araw nagpaalam siyang umattend ng Zumba with friends daw. Dala ang bag niya na may lamang bihisan niya. At pinayatan ko ulit. Pero wala akong kamalay-malay na makikipagtagpo pala siya sa kumpare ko. Tumunog ang cellphone ko at may nag-text saying nakita daw niya ang asawa ko kasama si kumpare na pumasok sa motel. Buksan ng damdamin ay sumugot ako sa motel. At confirm, nagkasama nga sila noong pare. Gustong-gusto ko silang patayin ng mga oras na yan pero hinayaan ko na lang ang station na magparusa sa kanila. Pinakulong ko silang dalawa ng kalubuhin niya. Pinagdusaan nila ang kasalanang nagawa nila. Pero lumipas ang ilang taon ay nakalaya din sila at personal humingi sila ng tawad. Bilang tao lang ay pinatawad ko din sila pero hindi ko na tinanggap ulit sa buhay ko. Si Lloyda, sapat na ang anak ko nakasama ko hanggat nabubuhay ako. Sana magustuhan niyo ang istorya ng buhay ko. Salamat. Sender. Masasabi kong tragic din ang nangyari sa buhay mo, pero sabi nga nila, walang pagsubok na hindi malalagpasan.